So, share ko lang to mga paps. Ano ba yung mga kayang paganahin nitong 4.2 na PowerMR hybrid inverter na merong 1,500 watts na solar panel. Okay? So, yung solar panel ko kasi nagdagdag ako ng dalawa pa na dalawang 300. So, lahat-lahat ng panel ko ay 1,500. So, 5 pirasong 300 na kinonek ko ng series. So, yung total yung wattage niyan ay 1,500 watts na solar panel. Tapos, yung voltage niya, siniris ko kasi. So, yung average voltage niya, yan, 194. Pero maabot minsan ng 220 to 220 to 230 volts na DC. Yan. Kasi siniris ko yun mga paps. So, yan. So, ano ba yung mga kayang paganahin ng setup na yan? Ayan, pakita ko sa inyo. So, ito yung setup ko. Ayan, 24 volts, 100 AH. So, ayun yung consumo ko ngayon. 810 watts. Tapos, ayan, yung harvest ko, ayan siya. Tapos, 1 kilowatts. 1,000 watts yan. So, ayan siya. Usage ko, ito. So, ang gamit ko, aircon. Ito ako, Ito ginawa ko gumawa nila ako dyan. Gumawa ko ng sarili kong linya dyan. So yan, nakasaksakan. Tapos, ito naka-aircon kami ngayon. So ito yung aircon. Yan. Ito 0.8 horsepower lang to. Tapos yung lamig mo. Cool, tas 25 siya yung settings siya, tas medium. So ito yung ayan. Ito yung konsumo ng aircon namin. 786. Okay. So, yung router ko, dyan na rin nakakonect Yan, dyan yung router, saka yung telepono, saka yung rep. Yan siya. Okay. So, mag-connect na lang ako dyan. So, ito pa yung isang pinapagana ko gamit yung setup ko. So, ito yung rep. Ang rep na to ay inverter rep to. Yan. So, ito 24/7 naka-solar na yan. So, ayan siya. Tapos, yung isa pa, rice cooker. Yan. Ito, rice cooker na to, pinapagana namin to. Nagsasayang kami rito ng syempre, umaga, tanghali. Ito, 300 watts na rice cooker. Hindi ko alam kung ilang cups to Siguro, 3 cups or, hindi ko alam, 3 cups yata. Ewan ko. So, ayan siya. 300 watts lang yan na Hindi ko alam kung ano to. Pero 300 watts na lang to. Na, tawag dito, rice cooker. Tapos, kapag tanghali, yan, ito yung microwave. So far, itong microwave, ang pinakamalakas sa amin ngayon. So, kapag kami nito, gumagamit, umaabot ng siguro 1,300 watts. Etong nito, yung power na kinukonsumo nito. Yan. So, sa loob ng 60 seconds, siyempre, minsan 30 seconds, yun. Papalo na yung wattage namin, tataas na yun. So, around nasa 1,300 watts to. Pa isang pinapagana namin yan, steamer. So, yung steamer na to, nagra-range na ng nasa 900 to 1,200. Pero kasi pag nag-steam yung misis ko, low settings lang yan. So, usually around 800 to 900. Yan. So, steamer yan. Garmin steamer yan, mga paps. Yung router namin, nakakabit na talaga yan. Tapos, ito, pakita ko. Yung namin, yung breaker namin, ito, yung main breaker namin. So, yung main breaker namin, wala akong wala akong binabago dyan. Wala akong kinonect dyan. Yung iba kasi nagsisetup, naglalagay sila ng connection dito papunta sa sa hybrid inverter. Pero ako hindi na. Gumawa na lang ako ng mga sariling outlet. Pakita ko So eto, pakita ko asan 'yun. So meron diyang outlet na isa. Yan, may outlet 'yan. Connect yung linya na 'yan mga paps. Tapos saan pa ba? Yan, eto may outlet dito. Yan, etong outlet na to, kapag mag-washing machine yung misis ko, yung washing machine ng misis ko, around dalawa yun 400 watts yung isa naman hindi, isa 450 watts, yung isang washing machine naman tawag dito, 350 watts. Yan. Okay. So, pakita ko sa inyo yung washing machine
So, yun yung washing machine na isa. Yan, 7.5 kilograms yun. Ito, 6 Midea at saka ito, Sharp. Yan. Pero hindi naman yung pinagsasabay. Yan, dalawa washing machine. Okay. So, ano ba yung pakita ko sa inyo. Yung outlet, napakita ko na to. Ito. Yun yung isang outlet. Yan. So, isang outlet yan. Tapos, pakita ko pa sa inyo to. Yan. So, naglinya talaga ako. Hindi ko kinonect na sa breaker. So, ito ay yung isang outlet. Yan, okay. Tapos yan, yung na yan, meron akong ginawa. Pinapasok ko yung linya sa kwarto namin para sa mga TV. Yan, sa PS4, router, tapos sa aircon. Ano ba? Yun, para sa laptop ko. Nakita ko sa inyo to, yan So, yung nakita nyo yung plastic molding na puti, yan. May breaker yan. Tapos, meron yan dito. Yan. So, yung outlet na yan, dito yan sa window type aircon na binili namin. Okay, so yan siya. Guys, sabi ko, ito, meron kaming isa pa. Ito, wala na akong binago dyan. Wala na ako. Ano yung working yan? Goods yan. Pero kapag gabi na lang namin ginagamit. Yan, kasi una, 1 horsepower yan. Tapos ito, 0.8. Tapos ito, mas tahimik. Okay, mas tahimik yung isa. Pero, ang kaya namin binili talaga to, itong aircon na to, para sa namin, solar setup namin. Okay, so sapat na sapat yan dito mga paps. Okay, so ito yung mga pinagagamitan yan. Router, yan yan. Yung box TV, yan. Hindi, minsan nag-charge ako yan sa laptop. Nasa na ba? Yung printer, yung PS4 yan. Yun lang. Yun naman ang ginagamit. Electric fan. Yan. So, dadagdag ko lang rin yung AC out niyan, ito yung AC out niyan, hindi yan konektado sa Meralco. So, yung AC out niyan, yan, meron yung sariling linya. Yan, parang yan. Sariling outlet yan. Yan, nakita yung outlet na yan. Yan. So, yung mga out niyan, gumawa ko ng sariling outlet sa kwarto at saka dun sa may rep saka sa labas namin. So, hindi yan nakakonekta sa sa Meralco. So, sariling outlet yan galing sa dito sa inverter. Yan. Ngayon, yan? Ito naman, yung AC in yan, ito, yung konektado sa Meralco. Yung AC in, lang yan, support lang yan. In case na halimbawang makulimlim or hindi nag-charge yung battery, dun papasok yung AC in. So, ang sequence kasi nitong setup ko dito, SBU, Solar Battery Utility. So, una muna kukuha ng power sa solar, susunod sa battery. Pag hindi kinaya, sa grid na sa Meralco. Ngayon, gagawin ko rito, siguro sa mga susunod na linggo, posibleng tatanggalin ko na yan. Yan. Posibleng gagawin ko, i-pure off grid ko na lang yan. Okay? So, i-off ko yung breaker, yan, pure off grid na yan. So, wala nang suporta yan galing sa Meralco. Kahit makulimlim yan, hindi magcha-charge yan or hindi lilipat yan galing sa utility. So, kailangan magantay ako ng liwanag para mag-charge yung battery. Kung magsiset-up kayo ng pure off-grid mga paps, etong AC in, kahit huwag nyo nang lagyan yan. Okay? Suporta lang naman yan, backup lang yan. Pero kung pure off-grid, tanggalin nyo na yung AC in na yan. So, yun lang mga paps. Ayan, tayo na. So, tatandaan nyo, kaya ako ginawa itong video na to para kahit paano aware kayo kung ano yung posibleng kayang paganahin itong 4.2 hybrid inverter na mayroong 1,500 watts na solar panel. Okay? So, yun siya. Ngayon, gaya na sabi ko, kung magpo-pure off-grid tayo mga paps, yan, wag na kayong maglagay ng AC in dito. Wag na. Okay? So, sa case ko, gagawin ko, i-off ko na lang yan. Off ko na lang yung breaker yan para wala nang support galing sa Meralco. So, battery na ako sa supply sa amin kapag gabi. Okay? So, yun lang mga paps.